Bukas ang pelikula sa Logtown, ang kasumpa-sumpa na pirata na si Gold Roger ay dinala sa isang plataporma para bitayin sa ilalim ng pagbabantay ni Marine Vice Admiral Garp. Bago ang pagbitay, isang tao sa karamihan ang nagtanong kay Roger kung saan niya iniwan ang kanyang kayamanan na kilala bilang One Piece. Sumagot si Roger na iniwan niya ito para sa isang tao para hanapin ito bago siya masaksak ng mga berdugo. Ang mga tao ay nagmamadaling umalis upang magsimulang maghanap habang si Roger ay tumatawa na minarkahan ang simula ng Great Pirate Era. Makalipas ang 22 taon, si Luffy ay nasa isang maliit na bangka na nagsasabi sa isang ibon tungkol sa kanyang pangarap na mahanap ang One Piece, maglayag sa Grand Line, at maging hari ng mga pirata. Sa kasamaang palad, ang bangka ay mabilis na binaha, kaya't pumasok si Luffy sa isang bariles na naanod pagkatapos lumubog ang bangka. Ang bariles sa kalaunan ay lumulutang sa gitna ng dalawang barko na nagdidigmaan sa gitna ng dagat. Isang grupo ng mga pirata na pinamumunuan ni Kapitan Alvida ang umaatake sa isang pampasaherong bangka at sa gitna ng labanan, ang bariles ni Luffy ay kinuha at dinala sa barko. Ang mga pasahero ay hindi handa para sa isang labanan at pagkatapos ng ilang mabilis na paggalaw, ang mga tauhan ni Alvida ay madaling natalo silang lahat. Pagkatapos ay hiniling ni Alvida na malaman ang lokasyon ng bounty hunter na si Zoro, na pinaniniwalaan niyang hinahanap siya nito dahil sa bounty niya. Isang pasahero ang nagpahayag na dinala nila si Zoro sa Sixes Island, ngunit si Alvida ay wala sa listahan ni Zoro. Ikinagalit ito ni Alvida, na agad na pinatay ang lalaki at inutusan ang cabin boy na si Kobe na maglinis. Kinagabihan, naglilinis si Kobe sa ilalim ng kubyerta nang biglang lumabas si Luffy sa kanyang bariles. Si Kobe ay sumisigaw sa takot na pinilit siya ni Luffy na tumahimik. Matapos malaman ang tungkol kay Alvida bilang isang pirata, ipinahayag ni Luffy na isa rin siyang pirata, na ikinagulat ni Kobe dahil mabait si Luffy. Sinabi ni Luffy na hindi lahat ng mga pirata ay marahas at nagsasabi sa kanya ng isang kwento mula sa kanyang pagkabata. Lumaki si Luffy sa Windmill Village na madalas puntahan ng mga Red Hair Pirates at ng kanilang kapitan na si Shanks na tinitingala ni Luffy. Gustong sumama ni Luffy sa kanila, ngunit patuloy siyang tinatanggihan ni Shanks. Sinubukan ni Luffy na patunayan ang kanyang pagiging matatag, ngunit iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng peklat sa ilalim ng kanyang mata. Habang natutulog na ang lahat, pumuslit ang dalawa sa itaas ng kubyerta at umakyat sa timon kung saan nakakuha ng sagwan si Luffy, ngunit nang buhatin niya ito ay hindi sinasadyang tumama ito sa isang kampana at nagising ang crew. Hinarap ni Alvida si Luffy sa pag-aakalang siya ay isang bounty hunter, ngunit ininsulto siya ni Luffy at naging sanhi ng kanyang pag-atake sa kanila sa galit. Ang natitirang mga tauhan ni Alvida ay sumabak din sa labanan at isa sa kanila ang bumaril kay Luffy para lamang masipsip ng katawan nito ang bala at itapon nito pabalik sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Luffy na ang kanyang superpower ay isang katawan na gawa sa goma, at ginagamit niya ito upang iwasan ang lahat ng pag-atake ng mga pirata habang madaling nanalo sa laban. Habang naglalaban sila, ang galit na si Alvida ay hindi sinasadyang nasunog ang barko at isinisi ito kay Kobe, kaya sinubukan niyang patayin ito. Gayunpaman, tinanggap ni Luffy ang atake niya gamit ang kanyang ulo bago iniunat ang kanyang braso sa malayo at pinitik ito patungo kay Alvida na ipinadala siya sa dagat. Agad na sumuko ang kanyang mga tauhan at sinabihan ni Luffy si Kobe na kumuha ng bangka at rasyon para makaalis sila. Samantala, sa Sixes Island, si Zoro ay nilapitan ni Mr. Seven upang anyayahan siyang sumali sa isang lipunan ng mga asasin. Tinanggihan ni Zoro ang kanyang alok at ininsulto si Seven na agad na umatake gamit ang kanyang mga espada. Ipinagtanggol ni Zoro ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga espada at ang kanyang mahusay na kasanayan na ginagawang madali para sa kanya na hiwain si Seven sa baywang na pinatay siya. Kinabukasan, naglalayag sina Luffy at Kobe sakay ng isang maliit na bangka at tinanong ni Kobe kung paano niya nagagawang iunat ni Luffy ang katawan niya. Ipinaliwanag ni Luffy na 10 taon na ang nakararaan, kasama niya ang Red Hair Pirates sa isang bar at nagpasyang tingnan ang kanilang mga treasure chests. Nakakita siya ng isang maliit na kahon na may kakaibang prutas sa loob at hindi nag-atubiling kainin ito. Sa sandaling iyon, pumasok ang bandidong si Higuma at ang kanyang barkada sa bar at humingi ng inumin, ngunit ipinaalam sa kanila ng bartender na sold out na ang lahat. Inalok ni Shanks si Higuma ng huling bote ngunit tumugon si Higuma sa pamamagitan ng pagbasag nito sa ibabaw ng counter, gayunpaman, hindi pinansin ni Shanks ang bitag nila at nagsimulang maglinis,
na naging dahilan upang sirain ni Higuma ang higit pang mga bagay bago umalis. Tinawag ni Luffy na duwag si Shanks dahil sa hindi niya paglaban sa kanila, at nang subukan niyang lumabas ng bar, hinawakan siya ni Shanks sa braso. Sa gulat ng lahat, umunat ang braso ni Luffy at agad na nalaman ni Shanks na ang bata ay kumain ng devil fruit na nagbibigay sa mga tao ng espesyal na kapangyarihan, ngunit naging imposible rin para sa kanila na lumangoy sa dagat. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Kobe tungkol sa kanyang pangarap at inamin ni Kobe na gusto niyang maging isang marine. Nagpasya si Luffy na pupunta sila sa isang marine base para makasali si Kobe at makakuha siya ng mapa sa Grand Line. Hindi kalayuan doon, na-stuck si Nami sa isang bangka na walang ibang dala kundi isang treasure chest at nilapitan siya ng dalawang pirata. Siya ay humihingi ng kanilang tulong at ang mga pirata ay tumalon sa bangka upang suriin ang treasure chest para lamang makita na wala itong laman. Ang lahat ng ito ay isang trick lang ni Nami na tumalon sa kanilang barko at naglayag palayo. Maya-maya, dumaong sina Luffy at Kobe sa Shells Town at pumunta sa isang bar kung saan naroon din sina Zoro at Nami. Habang nilalandi ni Nami ang isang marine officer, sinubukan ng anak na babae ng bartender na mag-alok ng merienda kay Zoro, ngunit hindi niya sinasadyang nabangga si Helm Eppo, ang anak ng isang mahalagang marine captain. Nagalit si Helm Eppo at ibinagsak ang kanyang merienda sa lupa upang durugin ang mga ito gamit ang kanyang mga paa. Ngunit si Zoro ay pumasok at kinain ang merienda bago hilingin kay Helm Eppo na humingi ng tawad sa babae. Tumugon si Helm Eppo sa kanyang salita at naganap ang isang labanan na sa lalong madaling panahon ay naging isang gulo. Humanga si Luffy sa pagtalo ni Zoro sa lahat sa madaling paraan sa pamamagitan lamang ng hawakan ng kanyang mga espada habang ginagamit ni Nami ang distraction para itumba ang opisyal at nakawin ang kanyang uniforme. Nak-order ni Zoro si Helm Eppo na nag-alok na dalhin si Zoro upang makita ang kanyang ama para sa isang deal. Sa base ng Marino, nakilala ni Zoro si Captain Morgan at humingi ng bounty para kay Mr. Seven. Gayunpaman, sinabi ni Morgan na ang pag-atake sa Marines ay isang krimen na may parusang 7 araw na pagkakulong. Kung hindi susuko si Zoro, hindi na siya makakakolekta ng mga bounty, kaya pumayag si Zoro na makulong. Samantala, nais ni Luffy na pumasok sa base ng Marine at nakakuha ng ideya nang makakita siya ng tubo ng imburnal. Kinaumagahan, isang nakatali na si Zoro ang nakaharap ni Helm Eppo, na tinutuya si Zoro gamit ang kanyang mga espada habang inihayag na walang intensyon si Morgan na palayain siya pagkatapos ng 7 araw. Sa sandaling iyon, umakyat si Luffy mula sa isang rehas na bakal at nakatagpo si Zoro, kaya hiniling niya sa kanya na sumama sa kanyang crew. Tumanggi si Zoro at nang magtanong si Luffy tungkol sa kanyang pangarap, ipinahayag ni Zoro na gusto niyang maging pinakadakilang swordsman sa mundo. Napahanga siya, kinalag ni Luffy si Zoro bago bumalik sa imburnal. Sa loob ng Marine Base, ginamit ni Nami ang ninakaw na uniforme para makalusot ng hindi napapansin. Pagpasok niya sa silid-aklatan, tinanong siya ng isang opisyal kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi ni Nami na ipinadala siya ni Morgan upang hanapin ang mapa ng Grand Line. Sinabi ng opisyal na imposible iyon dahil nakalak ang mahahalagang mapa sa opisina ni Morgan, ngunit bago pa makasagot si Nami, lumabas ang opisyal na ninakawan niya. Agad na inilabas ni Nami ang kanyang tungkod at mabilis na pinatumba silang dalawa ng napakahusay. Sa sandaling iyon, nahulog si Luffy mula sa isang rehas na bakal sa kisame kaya ipinagpatuloy ni Nami ang kanyang kasinungalingan at sinubukang arestuhin siya. Ngunit narinig ni Luffy ang lahat at sinundan siya palabas para magkasama silang nakawin ang mapa. Samantala, si Helm Eppo ay nasa kanyang silid na naglalaro ng mga ninakaw na espada nang biglang pumasok si Zoro. Tinanong ni Helm Eppo kung papatayin niya siya, ngunit tumugon si Zoro na may gagawin siyang mas masama. Bumalik kay Luffy, sila ni Nami ay biglang tumakbo kay Morgan, ngunit si Nami ay nagpanggap na siya ay isang opisyal na dinadala si Luffy sa kanyang selda at pinaniwalaan sila ni Morgan. Sa kanyang pag-alis, nagawa ni Nami na nakawin ang kanyang mga susi at sinabi ni Luffy na dapat siyang sumali sa kanyang crew, ngunit tinanggihan siya nito dahil ayaw niya sa mga pirata. Pumasok ang dalawa sa opisina ni Morgan at habang hinahanap nila ang mapa, aksidenteng na-trigger ni Luffy ang switch na naging sanhi ng paglitaw ng safe sa sahig. Sa library, nakita ni Morgan ang mga sugatang opisyal at nalaman ang katotohanan tungkol kay Nami, kaya pinatunog niya ang alarma. Pagkatapos ay pumunta si Morgan sa kanyang opisina at ginamit ang kanyang kamay na palakol upang sirain ang pinto. Nang walang sapat na oras para buksan ang safe, ginamit ni Luffy ang kanyang kapangyarihan para bunutin ito,
at ang biglaang puwersa ay naglunsad sa kanya at ninami palabas ng bintana. Hinarap ng mga gwardya sa labas ang dala na nag-trigger ng isa pang laban. Papalabas na si Zoro nang makita niya ang labanan at nagpasyang sumali rin, at madali para sa kanilang tatlo na madaig ang lahat ng mga opisyal. Gayunpaman, dumating si Morgan sa lalong madaling panahon at mas malakas siya, kaya dapat magtulungan sina Luffy at Zoro habang si Nami ang nakikipaglaban sa mga gwardya. Inihayag ni Zoro ang kanyang three-sword style at ginamit ito upang pigilan ang kamay na palakol ni Morgan na nagpapahintulot kay Luffy na maglunsad ng isang nakaunat na sipa na tumama sa mukha ni Morgan na natalo siya. Pagkatapos, ginamit ni Zoro ang kanyang lakas para kunin ang safe at dalhin ito sa bangka ni Nami. Naghahanda ang tatlo para tumakas ng magkasama, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Helm Eppo, na inihayag na ginulo ni Zoro ang kanyang buhok, at sinubukang arestuhin sila. Gayunpaman, dumating si Kobe at naunang patumbahin siya. Hindi makakasama si Kobe sa kanila dahil sasali siya sa Marines, iginagalang iyon ni Luffy at umalis pagkatapos tawagin si Kobe na kanyang kaibigan. Samantala, nakatanggap si Garp ng tawag na nagsasabi sa kanya na ang mapa sa Grand Line ay ninakaw. Kasabay nito, dinala ni Cab Aji ang parehong balita sa kanyang kapitan na si Buggy, na nangakong kukunin ang mapa para sa kanyang sarili. Mamaya sa barko, iniisip ni Luffy ang kanyang pagkabata. Isang araw habang sinusubukan niya ang kanyang kapangyarihan sa bar, biglang dumating si Shanks kasama ang kanyang mga tauhan na humihingi ng buwanang rasyon. Tinanong siya ni Luffy kung kailan siya babalik, ngunit sinabi ni Shanks na hindi siya babalik. Pagkatapos ay sinimulan ni Luffy na abalahin si Nami habang sinusubukan niyang buksan ang safe ni Morgan. Itinulak niya si Luffy at muntik nang malaglag ang kanyang straw hat na sombrero, kaya sinabihan siya ni Luffy na huwag takutin ang sombrero niya dahil ito lang ang kanyang pinakamamahal na pag-aari. Pagkatapos na sa wakas ay nabuksan ni Nami ang safe at nahanap ang mapa ng Grand Line, bigla silang inatake ng paparating na barko na nagpaputok ng mga putok na nagkalat ang pulang gas sa kanilang paligid. Ang gas ay naging sanhi ng pagkawala ng malay ng tatlo, kaya sinigurado ni Luffy na lunukin muna ang mapa. Maya-maya, nagising ang tatlo sa loob ng isang kahoy na crate, na agad na ibinaba para iwanan sila sa gitna ng isang circus performance ng mga tauhan ni Buggy. Ang circo ay dinaluhan ng mga mamamayan na nakakadena sa kanilang mga upuan at inutusang gawin ang makikita sa mga cue card. Pagkatapos ay pumasok si Buggy, sinasabing gusto niyang makuha ang mapa. Para makaabala sa kanya, ipinakita ni Nami ang kapangyarihan ni Luffy na nagsasabing kaya niyang gumanap pagkatapos ay tumakbo palabas ng tent. Sa labas ay nabigla siya nang matuklasan na ang bayan ay ganap na giniba ng mga tauhan ni Buggy at naabutan siya ng mga pirata para hulihin siya. Inutusan ni Buggy na kunin sina Zoro at Nami habang tinatanong niya si Luffy tungkol sa mapa. Sa Shells Town, dumating si Garp sa base, kung saan ipinaliwanag ni Morgan kung ano ang nangyari ngunit nagsisinungaling tungkol sa mga detalye upang maging maganda. Nang maglaon, ipinatawag si Kobe sa opisina ni Garp, kung saan tinawag siyang taksil dahil nakita siyang kasama ni Luffy. Ipinaliwanag ni Kobe na pinalaya lang siya ni Luffy mula kay Alvida at ang pangarap niya ay maging isang marine at mabigyan ng hustisya ang mga pirata tulad ni Luffy. Tinanggap ni Garp ang sagot at sinabi kay Kobe na sabay nilang huhulihin si Luffy. Pagkatapos, itinali ni Garp si Morgan sa harap ng lahat ng kanyang mga opisyal bilang parusa sa pagsisinungaling, pagkatapos ay ipinahayag niya na itutuon nila ang pansin sa pangangaso kay Luffy. Bumalik sa circo, si Zoro ay nakatali sa isang wheel habang si Nami ay nakakulong sa isang birdcage. Habang sinusubukan ni Nami na gumamit ng lockpick upang buksan ang hawla, pumasok si Cab Aji at ipinakilala ang kanyang sarili kay Zoro, na inihayag na pinatay niya ang kanyang kapatid para sa bounty. Hindi naaalala ni Zoro ang kapatid ni Cab Aji, na ikinagalit ni Cab Aji at naging dahilan upang simulan niyang hagisan ng kutsilyo si Zoro habang umiikot siya sa wheel. Sa pangunahing entablado, itinali ni Buggy si Luffy sa isang gamit na naguunat ng kanyang mga braso at binti sa ibabaw ng singsing, ngunit hindi ito nagdulot ng sakit sa goma na katawan ni Luffy. Biglang napansin ni Buggy ang straw hat at kinilala ito bilang kay Shanks na nagpapakita na sila ni Shanks ay dating nasa parehong crew at sinasabing pinagtaksilan siya ni Shanks. Pagkatapos ay sinubukan ni Buggy na pakantahin si Luffy sa pamamagitan ng pagbabanta na ilalagay ang isang bata sa stretching device. Galit, nagawang alisin ni Luffy ang kanyang sarili sa kanyang pagkakagapos at sinuntok si Buggy sa mukha, nakakaibang tumalsik ang kanyang ulo.
Gayunpaman, ibinunyag ni Buggy na siya ay buhay at kumain din siya ng devil fruit na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang paghiwalayin ang mga bahagi ng katawan niya sa kanyang kagustuhan. Hiniwalay ni Buggy ang kanyang kamay at inilipad ito sa likod ng ulo ni Luffy, pinasabog ang isang bomba ng gas na nagpatamba kay Luffy. Ang isa pang flashback ay nagpakita na si Luffy ay nasa bar nang bumalik si Higuma at ang kanyang barkada at hinihingi na sa wakas ay makuha nila ang kanilang inumin. Galit na hinarap ni Luffy si Higuma, dahilan para kunin siya ng bandido para parusahan. Gayunpaman, dumating si Shanks at sinabihan si Higuma na palayain si Luffy, ngunit nang tumanggi si Higuma, agad na sumalakay ang mga tauhan ni Shanks na naging sanhi ng isang laban. Madali nilang natalo ang mga bandido, ngunit ginamit ni Higuma ang kaguluhan upang makatakas kasama si Luffy sa isang bangka. Sa gitna ng dagat, lumitaw ang isang napakalaking halimaw at tumama sa bangka bago kainin si Higuma. Dahan-daang lumubog si Luffy sa dagat, ngunit sakto namang dumating si Shanks at hinila siya palabas ng tubig. Pagkatapos ay sinubukan muli ng halimaw na sumalakay, ngunit tinitigan ito ni Shanks ng walang takot, sinabihan itong umalis. Gumana ito at pagkaalis ng halimaw, napansin ni Luffy na nawala ng braso si Shanks, ngunit sinabi ni Shanks na mas mahalaga ang kaligtasan ni Luffy. Sa circus, nagising si Luffy sa loob ng isang glass tank na unti-unting napupuno ng tubig dagat. Sa kabilang silid, hindi pa natatamaan ni Cab Aji si Zoro ng kanyang mga kutsilyo, ngunit ang isa sa mga inihagis niya ay nagpaluwag sa lubad. Habang abala si Cab Aji kay Zoro, nagawa ni Nami na makalabas sa hawla at inatake si Cab Aji, na nagpapahintulot kay Zoro na makawala sa lubad at patumbahin si Cab Aji. Pagkatapos ay kinuha ng dalawa ang kanilang mga sandata at bumalik sa entablado, kung saan pinalaya ni Nami si Luffy mula sa tangke sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang tungkod dito upang masira ito. Iniluwa ni Luffy ang mapa habang inuubo niya ang tubig dagat mula sa kanyang mga baga, at dahil tumakbo siya para kunin muna ang kanyang sombrero, nagawang kunin ni Buggy ang mapa. Inatake ni Zoro si Buggy, ngunit walang pinsala ang kanyang espada dahil patuloy lang na hinahati ni Buggy ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay ni Buggy ang kanyang buong katawan sa maliliit na piraso at pinalipad ang mga ito sa paligid ng Toldan ng buong lakas. Tinalo silang tatlo na may isang grupo ng mga hit. Matapos talunin sina Zoro at Nami, inipit ni Buggy si Luffy sa lupa at tinusok ang Straw Hat. Gayunpaman, napansin ni Luffy ang ilang walang laman na chest at sinabi sa kanyang mga kaibigan na mayroon siyang plano. Nagsimulang magtulungan ang tatlo na tinatamaan ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Buggy at dinadala ito sa treasure chest, na pagkatapos ay isinara ni Nami, na pinipigilan si Buggy na muling buuin ang kanyang sarili. Sa kalaunan, ang natitira na lang kay Buggy ay ang kanyang ulo, mga kamay, at mga paa, at iniunat ni Luffy ang kanyang magkabilang braso pabalik upang tamaan si Buggy ng napakalakas, na pinalipad siya palabas ng tolda at palabas ng isla. Pagkatapos ay nabawi ng tatlo ang mapa at pinalaya ang lahat ng mga mamamayan. Pagkatapos, naghanda na silang umalis at nang magpaalam sa kanila ang mga taga-nayon, naalala ni Luffy ang huling beses na nakita niya si Shanks. Bago umalis si Shanks, sinabi sa kanya ni Luffy na sa wakas ay tinanggap niya na hindi pa siya handa na maging isang pirata ngunit isang araw siya ang magiging pinakamahusay sa lahat. Ibinigay ni Shanks kay Luffy ang kanyang straw hat, na sinasabi sa kanya na maaari niyang ibalik ito kapag siya ay naging malakas. Nang maglaon sa barko, inayos ni Nami ang sombrero ni Luffy bago nagtago sa cabin, kung saan inilabas niya ang isang maliit na aparato na ginagamit niya upang tawagan ang isang misteryosong tao upang sabihin sa kanila na nakuha niya ang mapa. Maya-maya, ibinunyag ni Luffy na gumawa siya ng bandila ng pirata para sa barko, ngunit kinasusuklaman ito ni Nami. Pagkatapos ay lumabas si Zoro sa cabin at sinabing ang nakatagong compartment sa ilalim ng mga floorboard, na napagkamalan niyang banyo, ay pinasukan ng tubig dagat. Nagmamadali si Nami na tingnan ang kanyang mga gamit at natuklasan niyang sira na ang kanyang device. Nagpasya si Luffy na kumuha sila ng mas magandang barko at ipinaalam sa kanya ni Nami ang pinakamalapit na lugar para doon ay ang Gecko Islands. Samantala, inimbitahan ni Garp si Kobe sa kanyang cabin muli upang maglaro. Natalo si Kobe sa unang laro, dahilan upang sabihin ni Garp na siya ay masyadong nagpa-focus sa depensa at naglagay ng timer upang mas mabilis na mag-react si Kobe, na nagpapaliwanag na ganoon ang iniisip ng mga pirata. Biglang pumasok si Helm Eppo at ibinunyag na natagpuan nila ang bandila ni Luffy malapit sa Gecko Islands, kaya nagplano si Garp na pumunta doon.
Bumalik sa Circo, sinisikap ni Boggy na ibalik ang kanyang katawan nang may lumapit sa kanya na misteryosong isda, na nagsasabing gustong makita ni Arlong si Boggy. Nang tumugon si Boggy sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya gamit ang isang kutsilyo, iniwasan ito ng lalaki at sinuntok si Boggy para matambe siya. Nang maglaon, dinala si Boggy upang makita si Arlong na humihingi ng parangal. Dahil wala sa kanya ang hinahanap niya, sinabi ni Boggy kay Arlong ang tungkol kay Lupi at ang mapa, na nag-aalok ng kanyang mga koneksyon upang mahuli siya, na tinanggap ni Arlong. Pagdating ng tatlo sa Gecko Islands, pumunta agad sila sa shipyard, kung saan agad na umibig si Lupi sa isang malaking barko. Biglang sumulpot si Usopp upang sabihin sa tatlo ang tungkol dito habang ang isang flashback ay nagpapakita na mula noong siya ay bata, si Usopp ay madalas na pinapatugtog ang kampana at tumatakbo sa mga lansangan na sumisigaw na ang mga pirata ay darating sa nayon. Ilang taon na ang nakalilipas, nagdulot ito ng takot, ngunit kalaunan, nalaman ng mga taga-nayon na nagsinungaling siya at hindi na siya pinapansin. Sinabi ni Usopp sa tatlo na ang barko ay hindi ibinebenta, ngunit ang buong shipyard ay pag-aari ng isang kaibigan niya, kaya dinala niya sila upang salubungin siya. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa isang higanteng mansyon, kung saan sinabihan sila ng mga tagapaglingkod na sina Sham at Butchie na umalis. Gayunpaman, dumating ang may-ari na si Kaya kasama ang kanyang mayordomo na si Claudor at masaya na makita ang kanyang kaibigan na si Usopp, kaya inaanyayahan niya ang lahat na manatili para sa hapunan at ipagdiwang ang kanyang ika-18 na kaarawan. Habang sinusubukan ng tatlo ang mga bagong outfit para sa hapunan, ipinangako ni Luffy kay Nami na kukumbinsihin niya si Kaya na bigyan sila ng barko. Nagkomento si Zoro na mukhang pamilyar si Claudor, ngunit hindi niya matukoy kung bakit. Samantala, pumunta si Usopp sa silid ni Kaya at binigyan siya ng isang regalo sa kaarawan, isang bato na sinasabi niyang isang perlas. Ibinahagi rin niya ang isa pang kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran, na pawang mga kasinungalingan ngunit gusto niya ang mga ito. Nang maglaon ay dinala ni Claudor kay Kaya ang kanyang tsaa, na pinainom niya sa kanya simula nang mamatay ang kanyang mga magulang at siya ang naging tagapag-alaga nito. Pagkatapos, sinuri ni Claudor ang mga trabahador sa kusina upang matiyak na natatandaan nilang ilagay ang lason sa sopas ni Kaya. Nang oras na para sa hapunan, ang grupo ay kasama ng abogado ng pamilya na si Mary. Dahil sa kanyang kalusugan, si Kaya ay hindi pinapayagang kumain ng anuman maliban sa kanyang soup. Bago niya ito matikman, tumalon si Luffy sa mesa upang gumawa ng isang taos-pusong pananalita at humingi ng barko. Nang subukan ni Kaya na tumugon, nagsimula siyang umubo ng malakas, na naging dahilan upang subukang sipin ni Claudor ang lahat. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kaya at inanyayahan ang lahat na manatili sa gabi. Nang maglaon sa bodega ng alak, inakusahan ni Mary si Claudor na sinusubukang kontrolin ang shipyard ni Kaya. Tinanggihan ito ni Claudor bago siya nagsimulang kumilos ng napakabilis, na ikinagulat ni Mary mula sa likuran at sinaksak siya ng isang bladed glove. Sa corridors, naghahanap si Luffy ng merienda at nakasalubong niya si Zoro na gustong uminom. Pumunta sila sa kusina at hinanap si Usopp na nagkwento sa kanila tungkol sa pagkakaibigan nila ni Kaya at ang katotohanan ang kanyang ama ay isang pirata na umalis noong bata pa siya. Pagkatapos ay dinala ni Usopp si Zoro sa bodega ng alak upang humanap ng maiinom habang nananatili si Luffy upang kainin ang lahat ng sopas. Naglilibot si Nami para magnakaw ng mahahalagang bagay nang bigla siyang makarinig ng ingay. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang silid ngunit sa halip ay napunta siya sa silid ni Kaya. Masasabi ni Kaya kung ano ang ginagawa ni Nami ngunit hindi niya ito pinansin at inanyayahan siyang manatili para mag-usap. Nagbonding ang mga babae at hinayaan ni Kaya si Nami na itago ang mga bagay na ninakaw niya, ngunit sa kanyang paglabas, ibinalik ito ni Nami. Sa bodega ng alak, natagpuan ni Zoro at Usopp ang katawan ni Mary. Nagpakita si Claudor kasama sina Sham at Butchie at ipinakita ang kanyang mga kuko, na sa wakas ay napagtanto ni Zoro na si Claudor ay ang wanted na pirata na si Kuro. Agad na nagsimulang maglaban ang magkabilang lalaki ngunit si Kuro ay sadyang napakabilis at pinapanatiling abala si Zoro upang patumbahin siya ni Sham mula sa likuran. Habang tumakas sa bintana ang isang natakot na si Usopp, itinapon ni Sham at Butchie sina Mary, Zoro, at ang kanyang mga espada sa isang balon upang maalis ang ebidensya. Hindi nila hinabol si Usopp dahil alam nilang walang maniniwala sa kanya. Ito ay lumalabas na totoo dahil nang patunugin ni Usopp ang kampana sa nayon ay walang pumansin dito.
Pagkatapos ay ipinahayag na sinimulan ni Usopp na gawin ang gawaing ito dahil sa kanyang paniniwala na ang kanyang ama ay babalik para sa kanyang may sakit na ina, na pinahahalagahan ang kilos ng kanyang anak bago ito namatay. Ngayon si Usopp ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa at biglang natagpuan ni Kobe, na nagsasabing naniniwala siya sa kanya. Sa mansyon, natagpuan ni Nami si Luffy na walang malay at sinubukang ilipat siya, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok ang mga kriminal kaya nagtago siya sa aparador. Nahanap din ng tatlo si Luffy at tinalakay ang kanilang planong patayin si Kaya para makuha ang shipyard, na narinig ito ni Nami. Biglang dumating si Usopp kasama sina Kobe at Helm Eppo para akusahan si Kuro bilang isang pirata. Hindi madadakip ni Kobe si Kuro nang walang ebidensya, kaya ibinigay ni Kuro si Luffy sa kanila upang paalisin sila. Ginagamit ni Nami ang pagkakataong ito para lumabas sa aparador at patumbahin si Sham bago tumakas. Makalipas ang ilang segundo, nakita ni Kuro at Butchie si Sham sa kusina na nagsabi sa kanila tungkol kay Nami. Biglang sumapit ang hating gabi at dahil nasa tamang edad na si Kaya, ibinalita ni Kuro na oras na para patayin siya. Samantala, pumasok si Usopp sa kwarto ni Kaya para balaan siya tungkol kay Kuro, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Pagkatapos ay dumating si Nami upang patunayan ang kwento ni Usopp, na nagpapaliwanag na si Kaya ay walang sakit at ang tiyaan ni Kuro ang sanhi nito. Sa sandaling iyon, inilagay ni Kuro ang bahay sa security lockdown bago lumabas ang tatlo para hanapin si Kaya. Sa wakas ay pinaniwalaan niya ang kwento. Si Usopp, Nami, at Kaya ay tumakas sa mga nakatagong lagusan sa mga pasilyo, na narinig ni Kuro. Sinubukan niyang saksakin sila sa mga dingding, ngunit umiwas sila sa mga pag-atake at tumakas upang magtago sa isang lumang abandonadong silid. May isa pang switch dito na sinusubukan nilang gamitin para tanggalin ang lockdown, nagiging sanhi ito ng pagkislap ng mga ilaw at mahulaan ni Kuro ang kanilang lokasyon. Bumalik sa balon, nagising si Zoro at nagsimulang alalahanin ang kanyang pagkabata. Bilang trainee sa Shamatsuki Village, nagawa niyang talunin ang lahat ng iba pang estudyante maliban sa anak ng master na si Kuwina. Isang bigong Zoro ang naghamon kay Kuwina sa isang tunggalian na may tunay na talent. Ngunit pagkatapos ng isang napakabangis na laban, muli siyang natalo kahit na gumagamit siya ng dalawang espada. Pagkatapos ay nangako siya sa kanya na magsasanay siya ng mas mabuti upang sa kalaunan ay isa sa kanila ang maging pinakadakilang swordsman sa mundo. Sa kasamaang palad, malungkot na namatay si Kuwina at ibinigay ng kanyang ama kay Zoro ang kanyang talem, na naging kanyang pangatlo. Noong araw na iyon, naging determinado si Zoro na maging pinakadakilang swordsman sa buong mundo para parangalan ang kanyang alaala. Dahil sa inspirasyon ng flashback, nagsimulang umakyat si Zoro sa balon hanggang sa makalabas siya. Sa malapit, dinadala ng mga Marines si Luffy at sinabi ni Helm Eppo kay Kobe na ginagamit lang siya ni Garp dahil sa koneksyon niya kay Luffy. Biglang nagising si Luffy at isinuka ang lason kay Helm Eppo bago sabihin kay Kobe ang tungkol kay Kuro. Na nagambala lamang ni Zoro, na agad na pinatumba ang lahat ng mga opisyal maliban kay Kobe. Pagkatapos ay bumalik sina Zoro at Luffy sa mansyon, hindi pinansin ang mahinang pagtatangka ni Kobe na arestuhin sila. Sa mansyon, dumating si Kuro sa abandonadong silid at dapat magtago ang tatlo. Habang sinisira ni Kuro ang mga furnitures, dumating sina Zoro at Luffy at pumasok sa loob salamat sa lakas ni Zoro. Naghiwalay sila at nakita ni Zoro sina Sham at Butchie na nagdulot ng panibagong laban. Habang sina Sham at Butchie ay bihasa sa paggamit ng kanilang mga sandata, si Zoro ay mas mahusay pa rin at mabilis na natalo silang dalawa. Sa lumang silid, sinubukan ni Kaya at Nami na salakayin si Kuro ng magkasama para lamang mahuli sila. Tinulungan sila ni Usopp na para makatakas sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya gamit ang kanyang tirador. Ngunit iniwasan ni Kuro ang mga projectiles at sinubukang gumanti kay Usopp. Napahinto siya sa tamang oras ni Luffy na nagsimulang makipaglaban kay Kuro at nabigong makatama ng isang hit dahil masyadong mabilis si Kuro. Matapos masugatan ni Kuro ang dibdib ni Luffy, nakakuha ng ideya si Luffy at nag-freeze sa gitna ng silid upang hanapin ang lokasyon ni Kuro sa pamamagitan ng pag-concentrate sa tunog ng kanyang mga hakbang, na nagpapahintulot sa kanya na sa wakas ay masuntok siya. Pagkatapos makipagpalitan ng ilan pang mga atake, nahawakan ni Luffy ang mga kamay ni Kuro at na-headbutt siya, pinalipad siya sa bintana. Pagkatapos, pinasalamatan ni Kaya ang grupo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng barkong gusto ni Luffy, at pinangalanan niya itong Going Merry para parangalan ang namatay na abogado.
Inaanyayahan din ni Luffy si Usopp na sumama sa kanila, ngunit nagdadalawang isip siya dahil gusto niyang alagaan si Kaya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kaya na oras na para pangalagaan ang sarili niya at aalis siya para mag-aral ng medisina. Pagkatapos niyang halikan siya, pumayag si Usopp na sumali sa crew ni Luffy. Si Koby at Helm Eppo ay bumalik kay Garp upang iulat ang kanilang kabiguan, gayunpaman, masaya si Garp dahil nakita niya ang Going Merry na umaalis sa isla. Agad siyang nagpaputok at nang gumamit si Luffy ng spyglass para tingnan ang kalaban, ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtawag kay Garp na Lolo. Sinimulan ni Luffy na alalahanin ang kanyang pagkabata at kung paano niya paulit-ulit na sinasabi na siya ay magiging isang pirata, ngunit pinagmamalupitan siya ni Garp at pinapagalitan. Sinabing kailangan niyang maging isang marine. Patuloy ang pagbaril ni Garp ng mga cannonball at sinubukan ni Luffy na bumaril pabalik, ngunit nabigo siya sa paggamit ng canyon. Sinabihan sila ni Garp na sumuko at nang tumanggi si Luffy, inihagis ni Garp ang isang cannonball gamit ang kanyang sariling mga kamay, para lamang mapalihis ni Luffy ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinisira nito ang layag ng barkong marine at itinulak ni Koby si Helm Eppo palayo bago siya nito matamaan. Ito ay nagpapahintulot sa Going Merry na makatakas sa pamamagitan ng paglalayag sa fog. Maya-maya, tinawag ni Garp ang pirata na si Draculae na nasa gitna ng isang labanan. Kinuha ni Garp si Draculae para tugisin si Luffy at tinanggap ni Draculae habang tinatalo niya ang kanyang mga kaaway at hiniwa ang barko sa kalahati. Sinubukan ng pinuno ng kaaway na barilin si Draculae, ngunit pinutol niya ang mga projectile gamit ang kanyang espada at mabilis siyang pinatay. Ang pag-uusap ni Garp ay narinig ni Koby, na nagtanong kay Helm Eppo tungkol dito. Ipinaliwanag ni Helm Eppo na si Draculae ay isa sa 7 Warlords of the Sea na mga pirata na napakalakas para talunin ng mga Marines, kaya pinananatili nila silang malapit bilang mga kapaki-pakinabang na kaalyado. Ang mga Warlords ay gumagawa ng maruruming gawain para sa mga Marines ng palihim, at bilang kapalit ng kanilang mga ilegal na gawain ay hindi nila ito pinapansin. Si Koby ay salungat sa mga kakaibang moral na ito at nakipag-usap kay Garp tungkol dito. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Garp na ang mundo ay hindi patas at dapat matutunan ni Koby na mamuhay kasama yon. Samantala, naamoy ni Luffy ang pagkain at sinabihan si Nami na tumulak sa direksyon na iyon. Sa kalaunan ay nakahanap ng isang restaurant sa gitna ng dagat. Habang nakakuha sila ng mesa, sa kusina ay gumagawa si Sanji ng isang napakagandang ulam. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng may-ari na si Zeph na hindi sila gumagawa ng ganito dito at pinapante si Sanji upang maghatid sa mga mesa. Sa main floor, 2 customer ang nag-aaway, kaya mabilis silang pinahinto ni Sanji gamit ang kanyang martial arts moves na ikinatuwa ni Luffy. Kinuha ni Sanji ang order ng grupo at hindi nagtagal ay kumain sila ng napakaraming pagkain, ngunit hindi mabayaran ni Luffy ang bill. Kaya inutusan siya ni Zeph na magtrabaho bilang isang chore boy sa loob ng 1 taon upang mabayaran ang kanyang utang. Pumunta si Luffy sa kusina para simulan ang paghuhugas ng pinggan at tikman ang ulam ni Sanji. Samantala, si Nami ay pagod na sa paglalaro ng Nice Crew at nakipagdeal sa isang marino na umalis ng mag-isa. Nang maglaon sa break ni Sanji, sinabi sa kanya ni Luffy na gusto niya ang kanyang mga putahe at tinanong siya tungkol sa kanyang mga pangarap. Ipinaliwanag ni Sanji na gusto niyang hanapin ang All Blue, ang mythical ocean kung saan nagtatagpo ang 4 na dagat ng mundo dahil makakahanap siya ng mga bihirang sangkap doon. Sa sandaling iyon, dumating ang nag-iisang survivor mula sa pag-atake ni Draculae sa masamang kalagayan at agad siyang pinakain ni Sanji kahit na alam niyang hindi papayag si Zeph dahil hindi makakabayad ang lalaki. Napahangang muli si Luffy at niyaya niya si Sanji na sumama sa kanyang crew, ngunit tinanggihan niya ito dahil may utang siya kay Zeph. Hindi nagtagal ay dumating din si Draculae sa restaurant at nagsimulang magtanong tungkol kay Luffy. Kinikilala siya bilang pinakadakilang swordsman sa mundo. Hinamon ni Zoro si Draculae sa isang tunggalian sa madaling araw. Samantala, sa kusina, tinawag ni Luffy si Zeph dahil hindi niya hinahayaan si Sanji sa kanyang pangarap at sinabihan siyang pinakain ni Sanji ang nawawalang lalaki na ikinatuwa ni Zeph. Kinaumagahan, ninakaw ni Nami ang mapa at pinuntahan ng marino, ngunit nagbago ang isip niya at muling bumalik. Pagkatapos ay nakilala ng grupo si Draculae at nagsimula ang dalawa, ngunit sa palagay ni Draculae ay mahina si Zoro at nagsimulang lumaban gamit lamang ang isang maliit na punyal na hinaharangan ang lahat ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, humanga siya sa malakas na kalooban ni Zoro at inilabas ang kanyang aktwal na espada,
tinalo si Zoro sa ilang segundo at iniwan siyang malubhang na sugatan. Dahil nabighani siya sa grupo, nagpasya si Dracula na huwag silang hulihin at umalis. Dinala ng grupo ang isang walang malay na si Zoro sa loob ng restaurant at humingi ng doktor si Luffy, ngunit nagboluntaryo si Zeff na gamutin ang sugat gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Samantala, nakipagpulong si Dracula kay Garp at sinabi sa kanya na hinayaan niya si Luffy bago ipaalala sa kanya na siya ang may kontrol, na narinig ni Kobe. Pagkaalis ni Dracula, sinira ng galit na Garp ang kanyang opisina. Sa restaurant, tinanong ni Luffy si Sanji kung paano niya nakilala si Zeff. Lumalabas na si Zeff ay dating pirata at sinalakay ng kanyang mga tripulante ang barko kung saan nagtatrabaho ang batang si Sanji bilang isang kusinero. Pumasok si Zeff sa kusina at sinubukang pigilan siya ni Sanji na hawakan ang pagkain, ngunit sa pagkakataong iyon, isang malaking alon ang nagpalubog sa barko. Ilang sandali pa, nagising si Sanji nang madiskubre nila na sila ni Zeff ay napadpad sa isang bato na nasa itaas ng dagat. Nagdala si Zeff ng 2 bag ng pagkain mula sa barko at binigyan si Sanji ng isa, pinananatili ang mas malaki bago pinapunta ang bata sa kabilang bahagi ng bato. Nirarasyon ng maayos ni Sanji ang pagkain habang nagsimulang lumipas ang mga araw, sa kalaunan ay kinailangan pang kumain ng bulok na tinapay. Sa ika-25 araw, nakakita si Sanji ng isang barko at sinigawan ito, ngunit dahil sa isang bagyo, hindi siya narinig. Sa ika-70 na araw, napagod na si Sanji na palaging gutom at kinuha ang isa pang bag, at natuklasan na puno ito ng kayamanan. Nagsinungaling si Zeff sa kanya para iligtas siya at sa lahat ng oras na ito ay pinapanatili niyang buhay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang binti. Nailigtas ang dalawa pagkaraan ng ika-85 araw. Maya-maya, dumating si Arlong at ang kanyang mga tauhan sa restaurant. Pumasok sila ng walang pahintulot at itinulak ang mga tao palabas ng kanilang mga upuan bago nagtanong tungkol kay Luffy, na narinig ni Nami. Habang sinusubukan ni Zeff na gambalain sila sa pagkain, nagmamadali si Nami para balaan si Luffy, ngunit tumanggi siyang umalis, gustong ipagtanggol ang restaurant para pasalamatan si Zeff sa kanyang tulong. Pagkatapos ay pinuntahan ni Luffy si Arlong na nagpahayag na nasa bag niya ang ulo ni Buggy. Naiwan pala ni Buggy ang isa sa tainga niya sa loob ng sombrero ni Luffy, kaya sa lahat ng oras na ito ay tinitiktikan nila sila. Hiningi ni Arlong ang mapa at sinabihan siya ni Luffy na kunin niya kung kaya niya, ngunit nakialam si Zeff sa pamamagitan ng pagtatangkang barilin si Arlong. Walang nagawa ang bala at pinatumba si Zeff ng mga tauhan ni Arlong, kaya tumalon si Sanji para simulan ang pakikipaglaban sa kanila gamit ang kanyang martial arts. Sa kasamaang palad, natalo siya kaya sunod na lumaban si Luffy kay Arlong. Gayunpaman, si Arlong ay isang fishman na napakalakas ng kanyang katawan kaya walang magawa ang mga suntok ni Luffy. Pagkatapos ihagis si Luffy sa labas, sinimulan siyang bugbugin ni Arlong, ngunit bago niya ito mapatay, nagpakita si Nami. Ibinunyag niya na nagtatrabaho siya para kay Arlong sa lahat ng panahon. Pinatunayan ng tato sa kanyang balikat, at sinabi niya kay Arlong na nasa kanya ang mapa. Inihagis ni Arlong si Luffy sa dagat bago umalis kasama si Nami, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas ni Sanji si Luffy mula sa pagkalunod. Pagkatapos, bumalik si Sanji sa restaurant kung saan nakipagtalo siya kay Zeff, na gustong pahintuin siya trabaho upang ituloy ang kanyang pangarap. Bumalik sina Luffy at Usopp sa kanilang barko at natuklasang gising na si Zoro, kaya naghanda sila para hanapin si Nami. Sumama sa kanila si Sanji bilang tagapagluto ng barko, na nagbigay ng emosyonal na pagpapaalam kay Zeff sa kanyang paglabas. Pagkatapos ay ipinahayag ni Luffy na kinuha niya ang ulo ni Buggy mula kay Arlong at pumayag siyang gabayan sila sa punong tanggapan ni Arlong dahil sa paraang iyon ay makakasama niyang muli ang kanyang katawan. Sa tuwing naiinis sila sa ingay ni Buggy, nagbabanta si Zoro na ihagis ang ulo niya sa dagat o ikulong siya sa isang bariles. Samantala, sinundan ni Nami si Arlong at ang kanyang mga tauhan pabalik sa Konomi Islands, kung saan naroon ang punong tanggapan ni Arlong at ang katawan ni Buggy. Dito rin lumaki si Nami at ang pagiging narito ay nagpapabalik ng mga alaala ng kanyang pagkabata kasama ang kanyang adoptive mother na si Belmere at ang kanyang adoptive sister. Dito rin natuto si Nami na maging mahilig sa mga mapa at nabigasyon, ngunit hindi nila kayang bumili ng mga libro kaya isang araw ay nagnakaw si Nami ng isa. Nang mahuli siya ni Belmere, pinagalitan niya ito, at umiyak si Nami na nagsasabing ayaw niya ang pagiging mahirap at hindi niya tunay na ina si Belmere, na umani sa kanya ito ng sampal.
Upang humingi ng paumanhin, sinabi sa kanya ni Belmir ang kwento kung paano siya naging isang Marine, at pagkatapos ng isang matinding pakikipaglaban sa mga pirata, natagpuan niya ang dalawang natatakot na batang babae. Sa araw na yun alam niyang ang tamang gawin ay manatili sa bahay at palakihin sila. Pagkatapos ay inutusan siya ni Belmir na ibalik ang libro ngunit hindi siya pinarusahan ng lokal na sheriff. Sa halip, ipinangako niyang kukunin niya ang kanyang mga libro sa hinaharap bilang kapalit ng mga gawaing bahay. Noong araw na iyon, dumating si Arlang at ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang nayon, winasak ang lahat ng kanilang dinadaanan at sinaktan ang sheriff. Bumalik sa kasalukuyan, ibinigay ni Nami ang mapa kay Arlang na nagpadala sa kanya sa nayon upang kolektahin ang buwan ng buwis. Hindi nagtagal ay dumating din ang grupo ni Luffy sa Konomi Island at natuklasan na ang buong lugar ay winasak ni Arlang. Pinapanood nila kung paano dumaan si Nami para kunin ang buwis, bagaman walang sapat na pambayad ang mga taga-nayon. Ang tanging pumapalag sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Nojiko, na dumura sa lupa bago umalis. Pagkatapos kunin ang pera, napansin ni Nami si Luffy at ang iba pa at sinabihan silang lumabas dahil hindi niya kailangan ng tulong nila. Sa sandaling umalis siya, inanunsyo ni Luffy na hindi siya sasuko at hinanap si Nojiko para humingi ng mga sagot. Sinalubong ni Nojiko ang grupo na may dalang sandata, ngunit pinatahimik siya ni Sanji sa pamamagitan ng pag-alok na magluto para sa kanya. Dahil humanga siya sa masarap na pagkain, ikinwento ni Nojiko sa kanila ang iba pang kwento. Nang dumating ang mga pirata sa nayon, itinago ni Belmir ang kanyang mga anak na babae sa basement bago dumating si Arlang upang humingi ng bayad para sa buwis. Isang tao lang ang binayaran ni Belmir, gayunpaman, napansin ni Arlang ang 3 ulam sa mesa at inatake si Belmir para humingi pa. Agad na lumabas ang mga babae upang ipagtanggol ang kanilang ina, at pagkatapos ay sinabi ni Belmir kay Arlang na ang pera na ibinigay niya ay ang bayad ng 2 babae. Dahil hindi niya mabayaran ang sarili, pinatay siya ni Arlang. Matapos marinig ang kwentong ito, sigurado si Luffy na hindi maaring maging masama si Nami at may nangyayari hindi nila alam. Samantala, bumalik si Nami kay Arlang na nagdidiwang sa party. Gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang deal. Ngunit bigla silang nag-ambala ni Marine Captain Nesumi, na dumating upang kunin ang karaniwang suhol na magpapabaya sa kanya sa mga krimen na ginawa ni Arlang. Narinig ni Nami ang lahat at pagkatapos umalis si Nesumi dala ang kanyang pera, sinabi niya kay Arlang na sa wakas ay nakakuha na siya ng sapat na pera para tapusin ang kanilang deal, at tinanggap ni Arlang. Gayunpaman, pagkaalis ni Nami para kunin ang pera, pinasunod sa kanya ni Arlang si Nesumi. Pagkatapos ay pumunta si Nami sa libingan ng kanyang ina upang maghukay ng treasure chest na puno ng lahat ng mga bagay na ninakaw niya sa mga nakaraang taon. Nahanap siya ni Nojiko at tinawag siya dahil sa hindi paggalang sa kanilang ina, kaya sa wakas ay inamin ni Nami ang totoo. Pagkamatay ng kanilang ina, pinuntahan ni Nami si Arlang at nagkasundo sila. Ibebenta ni Arlang ang nayon pabalik sa kanya sa halagang 100 milyon at bilang kapalit, si Nami ang magiging cartographer niya. Sa wakas ay naunawaan ni Nojiko na si Nami ay nagsisikap na iligtas ang nayon sa buong panahon at ang magkapatid na babae ay nagkasundo. Ngunit biglang nag-ambala sila ni Nesumi na kinumpiska ang kayamanan ni Nami dahil ito ay ninakaw na ari-arian. Dahil alam ni Nesumi ang eksaktong halaga ng pera niya, napagtanto ni Nami na ipinadala siya ni Arlang upang pigilan siya sa pagpapalaya sa nayon. Nagsimula siyang tumakbo pabalik, ngunit nahulog siya at nagkaroon ng breakdown kung saan sinira niya ang kanyang tattoo habang iniisip ang oras na ibinigay ito ng mga tauhan niya sa kanya. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Luffy at pagkatapos ibigay sa kanya ang kanyang sombrero, siya at ang iba ay nangako na tutulong. Samantala, si Arlang ay nagbigay ng talumpati sa kanyang mga pirata at hinikayat silang sirain ang nayon, na sa lalong madaling panahon ay nasunog. Sa oras na makarating doon ang grupo, wala nang natitira, ngunit nagpakita si Nojiko kasama ang lahat ng mga taga-nayon na natutunan ang katotohanan at gusto ring lumaban. Gayunpaman, hiniling ni Luffy sa kanila na ipaubaya sa kanila ang lahat. Sa barko ng Marine, nakipagkita si Nesumi kay Garp at sinabi sa kanya ang lokasyon ni Luffy. Ilang sandali pa, dumating ang crew ni Luffy sa punong tanggapan ni Arlang. Habang papasok sina Luffy at Nami para mabawi ang mapa, nagsimulang makipaglaban ang iba sa mga tauhan ni Arlang. Nakipaglaban si Usopp laban kay Chu na humabol sa kanya sa kagubatan. Inatake ni Chu si Usopp sa pamamagitan ng pagdura ng alak sa kanya bilang isang mabilis na projectile.
Gayunpaman, tinamaan ni Usopp ang kanyang bote ng alak gamit ang isang flammable na bala, dahilan upang ito ay sumabog at natalo siya. Samantala sina Zoro at Sanji ay nakikipaglaban sa iba pang mga kaaway sa common area at pinakawalan ng ulo ni Buggy para matulungan niya sila. Gayunpaman sa sandaling maibalik niya ang kanyang katawan, tumakas si Buggy. Sa sandaling iyon ay dumating si Kurubi at umatake gamit ang Fishman Karate, madaling natalo si Zoro pagkatapos ng ilang hit. Nagpa siya si Sanji na ihayag ang kanyang black leg style at nakipaglaban din kay Kurubi na nagawang talunin siya. Sa loob, hinanap ni Luffy at Nami ang mapa para lamang harapin ni Arlong na inilapag ang kanyang talem sa ulo ni Luffy. Agad itong sinira ni Luffy at sinabihan si Nami na lumabas para simulan na niyang labanan si Arlong. Nagawa ni Luffy na suntukin ang kanyang bibig, ngunit agad na tumubo muli ang mga ngipin ni Arlong. Tulad ng huling pagkakataon, hindi sapat ang lakas ng mga suntok ni Luffy para saktan si Arlong, kaya nagpa siya siyang simulan ang pagsira sa gusali. Habang nagsisimulang gumuho ang mga pader, inatake ni Luffy si Arlong ng ilang suntok at pagkatapos ay gumamit ng isang pamamaraan upang kaladkarin siya sa maraming palapag na naging sanhi ng pagbagsak ng gusali. Ang grupo sa labas ay nag-aalala tungkol kay Luffy, ngunit sa lalong madaling panahon ay lumabas siya mula sa mga labi na nagpapahayag ng kanyang tagumpay. Sa gabi, ang nayon ay nagselos-salo upang ipagdiwang ang kanilang kalayaan. Ang party ay biglang nag-ambala ng Marines at inutusan sila ni Garp na arestuhin ang grupo ni Luffy. Tumanggi sina Kobe at Helm Eppo na sumunod sa mga utos, kaya sinundan ni Garp si Luffy mismo at nagsimulang makipaglaban. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit hindi matalo ni Luffy si Garp na mabilis siya kinuha at sinabihan siyang sumuko. Tumanggi si Luffy na talikuran ang kanyang pangarap at tumawa, na ipinaalala kay Garp ang pagkamatay ni Gold Roger. Biglang binitawan ni Garp si Luffy at tumawa din bago sinabihan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mga tauhan ni Arlong. Napag-alaman na sinusubukan ni Garp si Luffy upang matiyak na handa na siya, kaya maaari na siyang umalis nang alam niyang ligtas ang kanyang apo. Kinaumagahan, nagpaalam si Nami sa libingan ng kanyang ina at sa kanyang kapatid na babae, at ipinahayag na binigyan siya ni Nojiko ng bagong tato upang takpan ang luma. Bago umalis, binisita ni Kobe si Luffy at ipinakita sa kanya na sa kahilingan ni Nesumi, si Luffy ay nabigyan ng bounty na 30 milyon, ang pinakamataas sa East Blue. Habang ang tagumpay na ito ay napansin ng kanyang mga kaibigan at kaaway sa kabila ng dagat, sa wakas ay tinanggap ng grupo na sila ay isang tunay na mga pirata at naglayag palayo.